Hi guys! May aso ba kayo? Nakagaya na nandito sa screen. Yan ang pangalan niya ay si Lily. So, aso ito ng aking sister-in-law. Kasama niya, meron din si Raffles at meron ding aso ang aking anak. Ang pangalan ay si Kali at si Shopee. So, ito guys, nilalaro ko siya. Napakabait ng aso na ito. At alam niyo ba guys, napakamahal din ng maintenance ng isang aso. Pero, it somehow relieves the stress kapag may aso ka. Nakakatuwa rin siya. Hello guys, magandang tanghali at vlog number 45 na tayo dito. Lambing ko na sa inyo, paki-like and paki-subscribe ng ating channel. So guys, ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin ang na-observe ko na magandang negosyo. Itong dalawang ito ay si Kuya ay nag-home service ng pag-groom ng mga aso. Ay in-interview ko sila at sinabi nila sa akin na sila ay dating trabahante lamang ng isang pet shop dito sa Calapan at natutunan nila yung skills ng pag-groom ng mga aso at may pwesto na rin sila sa Camille. So, napaka-convenient talaga na ang pagpapa-home service sa pagpapa-grooming ng aso at napag-alaman ko rin sa kanila talaga na umaga pa lamang ay nakabook na ang marami nilang mga kliyente. Sa dami baga naman ng may aso dito sa Calapan ay talagang laging sila'y fully book. Minsan ay nakakapito sila sa maghapon. Would you imagine that? 7 depende kasi per kilo kasi ang parang first 10 kilos ng aso ay parang 350 ang charges nila. So guys, eto nga makikita mo sila, dalawang idinayo nila dito sa place ng aking sister-in-law sa Sibera, na kung saan itong mga ito ay pumunta dito na nakamotor at daladana nila ang kanilang lamesa, ang kanilang mga kagamitan na ginagamit sa pag-groom ng aso. At alam nyo guys, at talagang itinuturing ko na talagang ang nagugutom lang ay ang mga tamad. Pero at saka isa rin na patunayan ko sa pagninegosyo ay hindi lamang sapat ang pera. Nandyan ang kailangan dyan ng patience, determination, at pinakamahalaga yung skills at good customer service din. So, itong guys, mga nabanggit ko na ito ay mga essential elements para magtagumpay ang isang negosyo. At nakita ko dito kina Kuya kung paano nila i-treat ang kanilang mga aso na parang kanila mismo. At ito nga, inumpisahan na nilang gupitan ang dalawang aso. Yung isa ay si Kali at si Raffles. So, yung kulay puti ay si Raffles at ang isa ay si Kali. Yung si Kali ay pag-aari ng aking anak at si Raffles naman ay pag-aari ng aking sister-in-law na si Irene. So guys, ito pinagbaliktad nila kasi kailangan nilang si Raffles ay kailangan kontrolin dahil minsan ay naughty siya, ay baka rin makapangagat, ay kaya inilipat siya doon sa lamesa na kung saan ay may tali. Ayan, eto. Pero mabait pa rin siya. At alam mo ba guys, na-observe ko dito sa kanilang negosyo na ito, ay talagang napakatyaga, napakahirap din sa halagang gayon. Pero pag pinag-ipon-ipon mo, would you imagine sa maghapon, kung sila ay makapito na client, sa pag-groom times 350 araw-araw yan, tapos may pwesto pa nga sila sa Camille. Unti-unti sabi nila nag-uumpisa sila na mag-display ng mga yung mga accessories din na ginagamit ng mga aso, saka yung mga basic needs ng kanilang mga pet owners. At eto nga, dito sa pag-home service nila, sila'y nakamotor at daladala nila ang lahat ng mga pangangailangan na kakailanganin sa pag-grooming ng aso. So, at uso na rin yung pagpapa-home service na nga at para convenient na. Inilalapit na nila ang serbisyo sa mga tao at hindi na kailangan pang pumunta sa kanilang shop at sila na mismo ang pumupunta sa bahay ninyo. Ito ang mga farm mommy, ang aking anak na si Daika at ang aking hipag, talagang mapagmahal sila sa aso at talagang ako yata hindi nabigyan ng gift para mag-alaga ng aso. Apo na lamang ang aking inaalagaan. Mas patient pa ako mag-alaga ng mga baby at ng mga toddlers na kagaya ni Elias at ni Cody. So guys, makikita nyo ito talaga they are diligently working para
wag magpumiglas ang aso at mapaayos ang kanilang trabaho at para paulit-ulit na umulit sa kanila ang kanilang customer. Very good customer service. In-interview ko nga si kuya dito kung gaano katagal yung itong si kuya na nakakulay red. Sabi niya sa akin, 12 years na niyang ginagawa ito ang pag-groom ng aso. At yan nga ang skills na yan ay natutunan niya sa kanyang dating pinagtrabahuhan. Hindi ko na kailangan pambanggitin kung saan niya natutunan ang skills na yan. At later on, napagpasyahan niya na hindi na siya magiging empleyado, kundi nagtayo siya ng kanyang sariling negosyo. At kinuha nga niya ang kapatid niya na taga Cavite para katulungin sa kanyang negosyo. Talaga guys, talagang kumbaga nasa diskarte ang pag-unlad ng negosyo at nakita ko nga, sabi ko nga sa kanya, kuya, napoproject ko na talagang ikaw ay uunlad ang negosyo mo dahil sa dami ba ng mga may-ari at mga aso dito sa Calapan na halos ba lahat ng bahay ay may mga alaga na mga aso at pinapaspa, pinapagroom yan. Hindi man monthly, at least ang maintenance talaga niyan. At saka nagtitinda na nga rin sila, sabi nga niya sa akin, doon sa pwesto nila, ng mga basic na pangangailangan ng kanilang ng mga alaga na mga pets. Hindi, nandun po ako sa uni. Doon ka kuya dati nagtatrabaho? Oo, nga naman. Siya, yayaman ka kuya. Pro-project ko. Nakawala rin yung aso nila, mag-aaway ka ba? Ay, di ba bagay? Ang ganda na. Ang ganda na. Ang ganda na ni Lily. Ang bait naman ni Lily. Ang bait-bait naman. Ano bawal?